late akong nagising today. Ngayon, ano ko si ate siya, ihatid ko sa kanya kasi dito siya natulog. Ano siya dito natulog 2 nights. Hatid ko siya sa bahay nila. Drop ko lang siya kay gabi na ba. At wala ako masyadong tulog. Siguro yung tulog ko 2 oras lang. Nag-adjust pa talaga ako sa time. Hindi pa naka-adjust. Ang tagal. Punta na kami sa bahay natin siya na yung bahay nila ate siya na ano, malapit lang dito sa ano dito ba? Datag Marigondon daw to. So, i-try namin yung big taco. Magkain muna kami ng dinner bago ko sila ihatid sa bahay niya. Yung ano, yung ito, yung pinsan niya. Tapos, ate siya na yung pinsan kasi niya, magkabahay lang kami. Tapos, ate siya na ihatid ko sa bahay nila. Ang daming, ano dito yan, ang daming Korean ba? Na malapit kasi ito dito sa G-Park. Datag, Maribago daw to. Hindi ko alam. Oh, madaming ano diyan na opa. Dito, opa-opa. I-try namin na big taco. Noong pumunta kami ni Saki dyan, gusto na may try big taco. Kaya lang, ang daming ano, walang available na table. So ngayon, i-try natin. Unit ati siya na. Ano, hindi na ako marunong maglabang-labang ba? Hi, kasamok. Sige, padaplin, be, padaplin. Mayroon din dito, anitas, oh. Bread. Bili ako ng bread. Diyan namin i-try ay big tacos. Ito yung pabio namin. Ang ganda. Ito na yun. Masumura. Beo. Hindi siya mong Ibuno ni jam. Ano? Kahit doon ang kumber. So, nandito na naman kami ngayon sa Mactan New Town. Kasi yung kaya namin na hindi sila, ano, nila na gusto yung Mexican ba. So, dito na kami sa Mactan New Town. Daming tao dito eh. Ano na dito? Mag 7:30. Ang daming tao. Yung pa-water nila ba, mag-iba-iba yung kulay. O, tingnan nyo. Wow! Nice! Tapos mag-ano na naman yan. Yellow na naman, o. Diba? Social. Dami ng pagkainan dito sa Mactan New Town. Pasok tayo dito kay nagkain na sila Ate Shiana, no? Hindi ako nagkain kay kumain naman ako kanina. Kain na si Ate Shiana tapos nagpensa niya. Tapos mag-uwi na kami, hatid na si Ate Shiana sa bahay nila. Sa bahay nila kay may klase pa siya bukas. O dyan ay church niyan ng Mactan. Santo Niño de Cebu Mactan. Bi, saan tayo dadaan, Bi, dito? Ito. Kasi hindi ko na malala yung mga dumaan ako sa supermarket. Kaya magbili ako. Oh. Nakikita nyo, na-addict na sa wine. Magbili ako ng red wine. Magbili tayo kay para mag-inom-inom ako. Ang drum ni Kyrie. Nandito na tayo sa bahay. Taba-taba ako na. Maglinis na ako dito sa sa baba. Kasi kanina, naglinis ako whole day sa taas. Pero sa baba, hindi ko na. Tapos kasi napagod na ako. Tapos, wala pa akong masyadong tulog. Pero, pag matagal ako makatulog tonight, linisin ko to sa baba, no? Mag-map tayo, tapos mag-vacuum. Hindi naman kasi nila masyadong marinig doon sa taas. Tayo. Hindi tayo. Kaming dalawa. Nandito, maganda palang view dito. Paano ba? Palighting, no? Mahayag, no? Mahayag. Baka ano ba? Kasi parang akong pumayat. At maganda, no? Gumaganda po buyag lang. Oh, paano din kuan madrehayag sa suga pabuyag. Dito yung paborito kong spot pag mag-chika time ba. Mag-chika time tayo kasi ang daming nagtatanong bakit daw ako umuwi. Oh, tapos bakit daw siya umuwi. Tapos ako ang mag-reveal. Tapos alam niyo, magalit siya. Kasi tawa ng tawa din ako. Paano naman? Ganito talaga ang buhay ko. Namimiss niyo na ba ako? Natawa ng tawa lang. Kasi, guys, iyak yan, baliw yan. Kasi umuwi talaga sila yan. Ito alam yung nyo kung bakit.
Siya tawa lang tawa. Tapos ako Oo. parang ma-stress na sa Sobra. worried, malagay, malaglag na lahat yung kasama Tapos ko. mag-count muna ako sa banks ko. Tapos basta hindi ko maintindihan Oo, yung alam nyo. So, Silang dalawa ni Saki. ito yung katotohanan kung bakit ako umuwi kasi ang dami yung tatanong. Baka hindi na daw matuloy yung kasal namin kasi April yung kasal namin. Tapos magstay ako dito more or less mga 2 months. So ito po yung sagot ko dyan. Umuwi po ako dahil para kay Agatha kasi pinag-usapan namin ni Saki, I need to be with my sister kasi maiyak man ako. Diyos ko. Baliw talaga siya, day. As in. Humuot ng dughan ko ba? Alam nyo, ganito yan. Worried na ako, tapos siya tawa lang. Sila. Kasi guys, hindi talaga natin ikwento ko sa inyo ang buong story, no? Hindi talaga natin alam. Kahit okay tayo, okay yung katawan natin, pero hindi natin alam kung hindi tayo nagpapa-lab test or ultrasound, laboratory, ganun, kung okay talaga yung health natin. Si April kasi, na yan siya, may lifetime medicine sa thyroid niya. So this time, uoperahan siya. So it's very worrisome because yung thyroid niya is very aggressive. So anyway, humuot na yung dughan ko, baka hindi matuloy yung naninikip na yung dugan ko, baka hindi ako very sensitive kasi ako sa mga ganyang salita, very emotional ako. Kasi ako very worried na sa kanya, pero siya tawa pa din. Sabi ko, ikwento ko, tapos magkwento pa lang siguro ako, wala na siya. Pero ako, wala lang, kasi sasabihin ko, Panginoon lang may alam sa buhay natin, di ba? God is good all the time. So pray lang tayo. Pray lang tayo, tapos silang Saki dalawa. Isama nyo si April sa sa prayers nyo kasi baka this week operahan na siya. Tapos umuwi talaga ako kasi na-worried man sila kung sasakit ko. Kasi talaga sasabihin ko sa inyo. It's not really normal na sickness ba. Basta hindi ko na lang elaborate sa inyo kasi elaborate na lang. Wag na kasi para hindi ko na lang elaborate. Basta yun ang dahilan kung bakit ako umuwi. Step by step ko na lang. Wag na day, kasi nahihirapan ako. Buang talaga siya. O sige, mag-step ng step ako doon na lang sa vlog ko. Alam niyo ba, minsan may mga time na ba na parang yung luha ko tutunlin ko na lang kasi patawanin na lang niya ako ba. Anyway, so ganyan naman talaga yung personality niya, no. Siyang nagbibigay sigla ng bahay namin. Sana everything will be okay. Don't you worry. God is good all the time. Nagyaya tapos yun, sana everything will be okay. Pray lang tayo. Tapos uuwi ako on time naman sa date namin ng kasal ni Saki. Tapos kung hindi very mahal yung pamasahe, magpunta dito si Saki. Basta first kung gawin is nandito ako para kay April, para may kasama siya, tapos sa pag-operahan siya, nandyan ako sa recovery niya. Basta sa lahat ng process, gusto ko nandito ako ba kasi ang hirap pag malayo ka, nung nasa Netherlands pa ako, tapos nalaman ko ng ganyan. So Diyos ko, parang stress ako everyday, nainikip ang leeg ko, nananakit, yung buong katawan ko, parang lumabas ka sa bahay, you feel very empty, tapos hindi mo na mapil yung katawan mo ba kasi basta I think ma-relate nyo kung ganyan ba. Huwag kang tawa dyan, dahil parang isyut. So yun na hawa di habi buang talaga. Buang ka dyan, hawa ka nga dyan. So basta yun. So, si Saki, very understanding talaga siya. Pinalayas ko na siya kasi tawa lang siya ba. Pero which is very good. Positive mindset ba. Siyempre, sa akin, I have difficulty sometimes na makatulog ba. So, I have hard time. Mga heavy problem. Pan akong matulog, ganyan. Basta,
So, bago ako umuwi dito, nag-usap kami ni Saki, ganyan. Kasi syempre, ayaw kong iwan si Saki kasi ano ba, siya lang mag-isa. Gaya nang sabi ko last time na at this moment sa amin, na matagal na kami at matanda na, gusto na namin magkasama lagi. But this time, sabi niya talaga na, I need to be here with my sister. And syempre, gusto ko din nandito ako para sa kanya kasi ano, walang mag-alaga sa kanya ba. At kasi siya laging nag-aalaga ng mama ko, tapos si Kyrie magpunta pa sa school. Yung ate ko very busy din. So, yun. Wala talagang maanuhan ba, yung, basta relate na kayo dyan. So, yun po ang totoong dahilan bakit ako umuwi dito. Sana makauwi ako on time sa kasal namin ni Saki. Si Saki naman wala namang problema, no, kasi pag kayo talaga sa isa't isa, no matter what, kayo talaga ang magsasama. Ang importante, mahal namin yung isa't isa. Tapos ano, before kasal, secure na namin yung isa't isa ba sa mga, you know, yung gaya ng mga tinatanong mga tao, mga ganyan, may ganun, basta hindi ko na elaborate, basta kami ni Saki, we both secure each other sa mga lahat ng aspect. So I'm very happy with that. Kahit noon pa naman noon ay hindi kami kasal. Nung bago pa kami, siguro mga 3-4 years. Okay, minake sure niya na secure yung future ko. Kasi alam nyo na, lahat ng mga nagtatanong dyan, sinecure niya na yung future ko bago pa ang lahat. Yun na ating chika today. So, para maliwanagan yung iba, kasi ang dami ng mga nagtatanong. Si Agatha, relax lang siya dyan. Sabi ko sa kanya, hindi siya mag-late matulog. Nagbili ako ng wine, yung binili natin. Mag-inom-inom ako today. Tapos, manood ako ng Netflix. Para dukain tayo ba. Pero I think, nag-adjust pa ako sa tulog. Kasi last time, nung pumunta din ako dito, ang tagal kong naka-adjust ng tulog. Nung dumating dito si Saki, naka-adjust ako sa tulog. Kasi alam niyo ba, alas 8:30. Gusto niya na matulog kami sa taas. Kung bakit? Kasi yung aso, pag mga 6 AM na, may mga tao na so nag-start na tahol-tahol ng aso. So, kaya matulog siya dito very, very early. Kaysa Netherlands. Kaya takot siya, baka hindi siya makatulog ng maayos. 6 AM, nagtahol na yung aso. So, yan. Kawawa naman si Sako, imbes na minsan mag-holiday siya dito to relax. Ma-stress siya sa aso. Anyway, ganyan naman talaga, no? So, I think tama na yung chika natin. Haba na yung chika natin, no? So, that's all for today's video. Sana nasagot ko yung mga question nyo. At kung may mga question kayo, mag-comment lang kayo. At isalin nyo din like at share. At click the notification bell para kung may upload ako, ma-notify kayo. Thank you so much for watching and see you again in my next video. Bye! Bye!